Mm. Yan. The Healing Conversations. Yan po. Pag sinabi pong healing conversations, ano po ang nasa isip ninyo? Ano po yung hinihil? Sino po makakasagot for 3 points? Dagdag sa grades. Ang una po dyan, para po maibsan yung kailan po mga nararamdaman, bunga po ng kalungkutan, halimbawa meron po namatayan. So, iko-comfort mo sila para po magamot yung kailan pong nararamdamang kalungkutan. Papayuhan po sila ng mga magagandang mga, halimbawa, mga talata sa Biblia para ma-comfort po sila. So para hindi po sila manlupaypay doon sa kailan po mga kalungkutang nararamdaman. Dahil nga po sa karamihan po kasi kapag namamatay ng tao, so talagang malungkot po yung mga yan. Marami po sila mga naiisip, at tapos po ay pakiramdam po nila sila ay talagang iniwanan ng para bang pakiramdam nila ay tinabunan ng langit lupa, mga ganyan po yung mararamdaman nila. So bilang isang chaplain, so palibasa tayo po yung nag-aaral kung paano po sila i-comfort para gumaling po yung kailan po mga nararamdaman sa kailan po mga hinanakit dahil sa namatayan po sila. So kinakailangan tayo po magbibigay po tayo sa kanilang mga advice na hindi po ang kamatayan ang nagtatapos para po sa isang pamilya, kundi iyon po yung kasi napakahirap po kasi magbigay po minsan ng isang payo para gumaling ang kanyang nararamdaman kapag hindi mo alam kung paano mo siya bibigyan po ng pag-asa na sa kabila ng kamatayan ay ang ating Panginoon po ang pag-asa ng bawat tao habang nabubuhay. Yun po yung gusto kong i-share po doon. Salamat po. Yan. Thank you po, Sir. Chopilo po yan, ano? Opo, Sir opo. Chopilo Bonilla. Opo. Si Sir John Paul Ruiz. Ano po? Naka-raise ang iyo pong kamay. Sa akin po, madam, ay akin pong ipapanalangin yung taong po na namatayan upang siya po ay magkaroon ng healing conversation. Tulungan niyo po siya sa pamamagitan ng panalangin na ipapakita po natin sa panalangin na ang tangi pong pag-asa yung Panginoon at kung siya po ay sa dating po na pangalawang pagbalik ay makakasama po ng muli kung tayo po ay tatapat at mananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Akin po siyang pananalangin upang siya po ay lumakas ng kanyang yung kanya pong maimsan po yung kanyang nararamdamang sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Amen. Opo. Thank you po. Thank you sa inyong mga shinare. Malaking points po, no? Na naiintindihan natin o ng meaning kung ano yung healing conversations. Yan. So, pag sinabi pong conversation, ibig sabihin po yung ating mga sasabihin doon sa mga nakakaranas ng grief. Yan, ng grief. Yan. Yan po. So, it says here that good communication skills are a minister's greatest resource and tool. Ano daw po yung pinakamalakas nating resource and tool? Tayo po mga chaplains, yung pati sa mga ministro, yung ating good communication skills. Yan. So kahit na anong galing natin, marami tayong laman ng ating pag-iisip, marami tayong gustong i-share, pero kung kulang yung ating communication skills, hindi natin masasalita kung ano nais natin sabihin. Meron naman po na merong hindi masyadong nakapag-aral, pero talagang naka-experience na po ba kayo o naka-encounter ng ganong tao na napakaganda po niya magsalita, no? Na talagang tagos sa dibdib. Na kahit maiksi lang o maliit lang ang kanya sinasabi ay tagos na tagos po sa ating damdamin at nakakapagpabago ng ating kalooban, no? So, if applied daw po properly yung ating good communication, it can effectively change the lives of the people they minister to. Yan, di ba? So, talagang nakakapagpabago, di ba po? Kahit na pag nakikinig tayo ng mga sa divine worship, sa mga sermon ng mga pastor,
pagka meron pong pastor na magaling mag-English, maganda magsalita, mag-speech, pero yung parang yung kanyang mga message ay parang hindi niya nako-convey na mahusay at maganda, parang hindi po pumapasok sa kalooban ng ating mga puso yung ano parang hindi po para tayong parang sa kutsilyo hindi tayo nai-stab, 'di ba po? Pero kung simple pero napakaganda ng pag-deliver at maganda yung kanyang communication skills, talagang tagos na tagos po sa ating puso, 'di ba? And sabi po dito sa experts report that what a person says is not as significant as how it is expressed. Yan. So mas maganda para talaga yung mas maganda yung expression mo sa mga salita. Yan. Extensive research has shown that 90% of communication is non-verbal. Of that 90%, researchers state that 40% of communication involves tone of voice, while facial expressions and posture accounts for the remaining 50 of the conversation. Imagine po pala talaga, no? Sa yung 90% daw ng communication is non-verbal. So, ibig sabihin po, ano po yon? Gestures. Yung iyong smile, yung iyong paghawak sa kanyang kamay, yung iyong pagtango sa kanya na parang ina-agree mo siya sa kanyang nararamdaman, ay napakalaking ano pala, points po yon. Sa 90% na yan ng non-verbal, kasi ibig sabihin, kung 90% yung non-verbal, 10% yung verbal. So 10% lang pala yung pagsasalita natin. Pinaka-importante yung non-verbal. Of that 90%, 40% of communication involves tone of voice. So kung maganda pala yung boses natin, dito po sa ating class, marami ako naririnig dito na magaganda yung tono ng boses po no? Na lalo yung mga si Chaplain Joven, ganda rin ng boses niyan. Pati sino ba yung nag-pray kanina po, no? Yung ating pinag-pray kanina, nakalimutan ko na agad. Sorry po. Na ang ganda rin ng boses. As Sir Chaplain Wilkinson. So buo yung kanilang mga boses at maganda yung mga tono na nakaka-feel mo parang anghel yung kausap mo, di ba? While facial expressions and posture accounts for the remaining 50%. So mas malaki po pala talaga yung iyong facial expression at yung iyong posture, yung iyong pinakikita mo. Kasi kung kausap mo, yung tao na kino-comfort mo, and then napakalayo mo sa kanya, napakalayo mo sa kanya, hindi mo naman siya ma-reach, hindi ka rin niya nare-reach, hindi mo rin siya natatouch man lang sa balikat o napapat. And then yung facial expression mo, hindi ka nakatingin sa kanya, kung saan nakatingin yung iyong mata, yung mukha mo, parang it's either, yung sabi ngayon ng mga kabataan na poker face, di ba po? Na nakasimangot ka na parang nakangiti, na nagagalit. So, paano mo masasabi sa iyong kausap na kino-comfort mo na very concerned ka sa kanya and very sincere ka sa pag ano sa kanya, pag comfort sa kanya, pag counsel sa kanya, di ba po? So napakalaki palang halaga itong 50% na facial and posture accounts. So yan po yung inyong pa-practicein ngayon. Tayo pa pa-practicein natin ngayon yan, yung ating mga tinatawag na mga smile, na close-up smile, tsaka yung ating pong mga pagnad sa ating mga kausap. Yan po, di ba? Healing conversations during times of crisis can create a therapeutic and safe environment for those who are dealing with emotional pain and suffering. The following conversational outline can help set the pace for productive communication. So napaka-therapeutic po pala talaga yon, yung mga healing conversations. Yung 50% na posture and nonverbal facial expression, and yung 40% na tone
ng mga boses natin. Ano ba yan? Yung 40% na yan yung tone ng voice and 50% yung facial and posture accounts. Yan, di ba po? I-take note po ninyo yan. Baka kasama natin sa mga exams. Yan. Yan. 4 steps to the conversation process. Step 1 fact. A non-intrusive inquiry into specifics. Yan. So ito po yung mga itatanong ninyo dun sa ating mga counseling. Where were you when? Yan po yung mga sample po, no? How did you hear about? Let's say po na ang problema ng ating counseling ay nahulog yung baby niya o kaya naman na aksidente yung kanyang mahal sa buhay. So tanungin mo siya ng where were you when? Yeah, where were you when that happened? Where were you when she died or he died? Di ba po? Asan ka nung panahon na namatay siya? Yan, siyempre po, ma-practicein niyo yung inyong mga tono, hindi yung asan ka nung siya ay namatay. Di ba po? Dapat wag tayong parang piskal o attorney, no? How did you hear about? Yan. Sabi niya sa'yo, nalaman ko na meron palang other woman, yung aking asawa. So, tatanungin mo siya, how did you hear about that? Paano mo nalaman? Paano mo narinig na meron ganong problema o na meron siyang other woman? Yung tono po na sincere na may parang pagmamahal. Hindi yung, paano mo nalaman na ang iyong asawa ay may other woman? Di ba po? So, hindi po ganun yung tono, no? Hindi po tayo parang sa husgado. Yan. Next is, sa 4 steps, step 2 thoughts, encourage of linking of facts. Yan. What did you think when? Yan. Yan po yung mga tanong, mga sample questions po ito sa inyo mga magiging kliyente sa future. What was going through your mind when? When you look back, what do you think about? Describe any disturbing thoughts about blank. Yan. So, ito po yung mga questions po ninyo ito po yung mga healing conversations po ito, mga sample ng healing conversations. Let's say, what did you think when? Yan. Ano naisip mo nung nalaman mo na may other woman o may other man? O nalaman mo na yung father mo ay iiwan na kayo o kung ano man po, di ba? What did you think when? Ito po yung sinasabi na mga question na ang inyong mga kliyente ay hindi sasagot ng yes or no. Dapat po sila ay sasagot ng may mga karugtong pa na talagang mailalabas nila yung laman ng kanilang puso. In that way, hindi nakakulong sa kanilang puso, sa kanilang isipan, yung laman ng kanilang pag-iisip na yung hurt feeling nila hindi nila mailabas. Kailangan po, tutulungan ninyo sila na mailabas yung laman ng kanilang puso. So pag tinanong mo siya, what did you think when? So syempre po, isasagot niya dyan, I think ganon, very painful po sa akin no nalaman ko, ganon, yan. So meron pong mga karugtong. Ito yung tinatawag na open-ended na questions po, no? Na-open mo sila na mailabas nila yung laman ng puso. And then, what was going through your mind when? Yan, di ba? What was going through your mind when naisip mo na magpakamatay o naisip mo na gumanti o naisip mo na ano sila, yung saktan sila, di ba? So yan po yung mga question na lalabas talaga yung kanilang mga damdamin. Yan. Step 3, feelings, reactions, support and encourage. So, I can hear how you miss your husband. Yan po, di ba? Kagaya kay Ma'am Suzette, namatay si Sir Alfred, I can hear how you miss your husband, Ma'am Suzette, di ba? Yun yung mga salita na mararamdaman niya. Ito po yung feelings, reactions, support, and encourage. So, yan, na nag-encourage ka na ngayon sa kanya. What touched you the most about? Ganyan, di ba po? You seem pretty shaken. Yan. Yung parang
Bakit parang nanginginig ka pagka narinig mo yung music na yan? Siguro favorite music ninyo yan o kung ano man po, di ba? O pag naririnig mo yung pangalan ng taong yan na nanginginig ka sa galit, ganyan, di ba po? So ito yung mga feelings, reaction, support, and encourage. And step 4, reassurances. Yan, i-reassure na natin siya. Once na tanong na natin sila at once na naitanong na natin sa kanilang step 1, step 2, step 3, step 4, reassurances na. Normalization and education. So, it is okay to cry. Sige, umiyak ka lang. Walang masama, walang pumipigil sa iyo na umiyak ka. Ilabas mo lahat ng laman ng puso mo, iiyak mo yan para maginhawaan ka, di ba? Or else mabigat yan sa dibdib mo na hindi ka umiyak. Yan. I am sorry you are having such a difficult time. Yan. Wag mo po sasabihin, I know how you feel. Ito yung magandang sabihin. Kinalulungkot ko na ikaw ay nakakaranas ng ganyang klaseng mabigat na damdamin sa ganitong klaseng panahon. Yan. Yan yung mga magagandang salita. Di ba po minsan pag kami namatayan po madalas sila sabi lang natin, kapatid, condolence, condolence, di ba po? Parang napakapalasak na po o overused na yung word na condolence or my deepest sympathy for your loss, ganyan, di ba po? Ito napakaganda. I am sorry you are having such a difficult time. Yan. Nararamdaman mo na nalulungkot ka para sa kanya, na nakakaranas siya ng ganong klaseng bigat sa mga oras na ito. Yan. Mas maganda po, di ba? One resource you may want to tap into is, yan. One resource you may want to tap is me. Yan. To tap into is me. Yan. Pwede mo sabihin sa kanya na kung wala ka na talagang ibang makakausap o wala ka ibang talagang malalapitan, andito lang ako. Anytime pwede mo ako i-tap, pwede mo akong tawagan o i-call, yan, or i-chat. Yan. So, nire-reassure mo sa kanya, binibigyan mo siya ng assurance na andun ka lang, na ikaw ay talagang ready na magbigay ng yung presence and support mo para sa kanya bilang isang chaplain. Yan. Counselor should remember the following points when counseling the bereaved. Yan. Andito na po tayo sa mga yung mga namatayan po, yung mga survivors na mga victims. Yan. Number 1, confidentiality. Kung ano man po yung kinamatay ng family member o kung ano man po yung pinakamabigat na problema dun sa loob ng family nila at nalaman mo, nabalita, na-witnessan mo, maging confidential po yan. Lagi ko pong inuulit-ulit sa inyo na sa ating po mga chaplain, bawal ang marites at ang tolits. Yan. So kung ano po yung narinig mo, doon lang yan. Huwag na ikwento yan pa sa iba, di ba? Kahit sa iyong mga best friend, kahit sa iyong asawa o kung sino pa mga pinagkakatiwalaan mo. Kasi darating po ang point na pag nalaman ng iyong client o ng iyong counseling na ipinagsabi mo yung pinakamabigat nilang problema o family secret, ay maaari ka pong madimanda. Or kung hindi ka naman madidimanda, ay maaari kang masira yung tiwala nila sa'yo at masisira yung pagiging chaplain mo. So, napaka-importante po yung confidentiality. Number 2, use conversational tone. Yan, yung boses na sincere at malumanay. Number 3, the steps should flow naturally as we are conversing. Yan. So, dahan-dahan, magandang pag-uusap, iniingatan mo yung iyong mga sasabihin, sasalitain. Yan. Being present demonstrates you care and want to help. Yan, number 4. Number 5, use good active listening skills. Huwag mo siyang i-interrupt sa kanyang pagkukwento. Habang nagkukwento siya, nailalabas niya lahat ng laman ng puso niya, ng isip niya, gumagaan ng kanang kalooban. Huwag mo siyang harangin na, ay oo, ako ganyan din yung nararamdaman ko. Ay oo, ganyan din yung ng kapitbahay namin. Ganyan din yung naranasan niya. Huwag ka na po magsingit pa ng mga ibang kwento. Siya lang yung
pakinggan mo, siya lang yung magsasalita kasi kailangan niya ng may makikinig sa kanya sa mga oras na yon. Avoid criticism. Number 7, humor can be a useful assessment tool. Yan, kung nakikita mo sobra ng madrama, sobra na nag-iiyak-iyak na, minsan pwede ka rin konting magpatawa sa kanya o konting, pwede mo sabihin, oh, ayan, iyak ka na ng iyak, papangit ka na niyan, di ba? Yung mga ganyan po mga salita na medyo magpapatawa sa kanya. O, wala ka ng luwang maiiyak. O, di ba? Pero yung sa magandang pagsasalita po, di ba? Yan, kaya humor can be useful assessment tool. Number 8, don't lose your cool. Get comfortable with anger. Minsan may encounter natin yung ating mga counseling na galit sila sa mundo talaga kahit na anong mangyari. Pati ikaw, nadadamay niya, namumura ka niya, napagsasabihan ka niya na mga trash words, mga hindi magagandang mga salita. So, maging ka lang po, cool ka lang, talagang maging patient ka. Naisipin mo na kaya lang niya nasasabi yung ganyang mga bagay dahil siya ay may pinagdadaanan. Yan. Number 9, problem resolution should not be pushy. So, huwag kang magbibigay ng mga solusyon sa kanyang problema kasi hindi pa naman panahon sa mga oras na yon. And number 10, allow the bereaved to vent before we provide information or teaching. In this conversation is being done on the telephone. Yan. Pag nagsalita po siya, pag tinawagan mo siya sa phone, nagsalita ng mga na kanya nararamdaman, ayan, at nagtanong siya sa iyo, tsaka ka lang po mag-provide ng mga information o magturo sa kanya. Or else, pakinggan mo lang siya sa mga nais niya. 11, avoid call waiting and other distractions. Yan. So, nag-uusap kayo, sinusuportahan mo siya, or sa phone mo siya kausap, dapat walang mga distractions na pigil na magsalita yung ating counseling. Number 12, keep the background noise to a minimum. So, dapat tahimik, mahusay at maayos yung yung lugar. Number 13, use minimal encouragers to make sure they know you are there and listening. Yan. Maramdaman lang yan na ando ka lang naman, nakikinig ka kung sa phone man siya nagsasalita o sa harapan mo na ikaw ay ando ka lang at alam niya na sincere ka na nakatingin ka sa kanya. 13, some people will open more on the phone than in person. O nga, nararanasan din po natin yan, no? Na mas open sila magsalita sa chat or sa phone na hindi kanya nakikita, tawagan lang. Kaysa yung sa in person, parang nahihirapan sila magsalita na awkward. 14, there is safety in anonymity, but more difficult to the counselors without halo data. Yan. Minsan, hindi mo naman pwedeng sabihin sa kanya na hindi ka pwedeng magpakilala sa kanya. Hindi pwede na hindi ka magpakilala sa kanya kung sino ka. So, mas maganda na kilala ka niya talaga ng iyong counseling. Yan. Communicating with those in grief. Yan. So, when ministering to people who are grieving a personal loss, it is important to refer to the person who has passed away by the name rather than the disease. Yan. Madalas po marami po ako narinig na ganito na ang tawag nila doon sa namatay ay patay, di ba po? Mga kapatid, tayo po ay umattend sa patay mamayang gabi at upang mabigyan po natin ng comfort yung pamilya. Kakilala naman din po natin kung sino yung namatay at kaibigan naman din natin. Bakit ngayon patay na siya? Patay na lang yung sasabihin natin, di ba? Dapat po, sasabihin pa rin natin na nakahimlay po at mamayang gabi ay maaari tayong magserbisyo sa pamilya ng ating kapatid na yumao, na si Brother Juan de la Cruz, ganyan po, di ba? Banggitin pa rin natin yung pangalan kasi po, sa kanyang pamilya, hindi po nila matanggap yun, napatay na siya at patay na lang ang tawag sa kanila. Kailangan bigyan pa rin ng pangalan kasi napaka-importante, sobrang mahal nila yung kanilang pamilya na dapat wag mo silang tawagin lang na patay lang, diba? Kagaya sabi dito po, diba? We must be cognizant of the fact that the deceased
was someone's mother, father, sister, brother, or friend who influenced the lives of the people who are grieving. Encourage the person grieving to share memories, di ba po? Kasi sasabihin mo na, dati yung namatay na yun, napaka magaling na professor, magaling na pastor, o matulungin na tao. And then pagka namatay, sasabihin mo na lang, dalaw tayo sa patay. O kamusta po kayo? Ano naman po ang masasabi ninyo sa patay? Di ba po? So parang dinisrespect na po natin yung tao na namatay. So banggitin pa rin po yung pangalan. Yan. Be careful of cliches. Yan. Napapansin po ninyo na paulit-ulit po yung ating lesson sa be careful of cliches. Yung mga pagsasalita ng mga alam ko kung ano nararamdaman mo. Wag kang masyadong malungkot kapatid kasi darating din ang Panginoon at magsasama-sama. Or alam naman natin natutulog lang siya. Ganyan. Yan po yung mga salita na hindi po nais marinig ng mga bereaved na family. Many people have condolences from others during a time of personal loss have been the recipient of some of the well-meaning but hurtful cliches, false cheerfulness, and optimistic platitudes that pass for expressions of sympathy. Counselors must keep in mind that not to say or ask so we can avoid burdening the bereaved with painful verbiage. Diba po? So hindi na po kailangan pa magsalita pa ng mga ganyan na mabuti na lang at mabuti na lang at nagkaroon pa ng 3 araw bago siya namatay. Buti na lang hindi agad-agad namatay. Pero yung kahit na binigyan pa ng 3 araw sa ospital at then namatay din, masakit pa rin po yun dun sa family. Mabuti na lang at ganyan lang yung nangyari sa kanya. Hindi kagaya ng iba na gano'n, no? So hindi na po tayo dapat pa magsalita ng ganyang mga bagay. Kung hindi po natin alam yung ating sasabihin at hindi natin sigurado na makakapagbigay comfort, wag na lang po magsalita pa. Importante na lang yung iyong presence and support na ikaw ay laging nakatap sa kanyang balikat at nakikita niya na ando ka lang sa paligid at nagbibigay na encouragement sa kanya. Yan. Avoid expressing dramatic language, dreadful, horrible, appalling news. Avoid pious cliches, simplistic explanations or interpretations of God's intents or involvement in this sorrow event. Do not give advice. Avoid generic offers of help and specific. Ito po yung sinasabi na kalooban na po siguro talaga ng Panginoon na siya ay kunin na. Di ba po? Hindi po masarap pakinggan yan. Di ba po? Ako po nung namatay si Mami, ako mismo yung nagsasabi ng ganon. Siguro kalooban na ng Panginoon na makapagpahinga si Mami kasi 89 years old na rin. Marami na rin siya nagawa sa gawain niya sa mga PDL, sa mga bilangguan. Nakapagpatayo na siya ng 4 na simbahan sa loob ng Bilibid. So, ako na po yung ganon. Pero sa aking mga kapatid, hindi po nila gusto mapakinggan yon kahit Adventist din sila kasi namatay si Mami na hindi nila nakita o kapiling hanggang sa na-cremate. So, hindi nila gusto pakinggan yung kalooban na siguro ng Panginoon yon na makapagpahinga na si Mami. Ganun. Ayaw nila, hindi kalooban yon, hindi lang naalagaan talaga ng gusto, ganyan, di ba po? Meron pa sila mga denial, nasa denial stage pa sila ng mga panahon noon. So, hindi talaga magandang pakinggan yon, lalo sa mga bereaved kasi hindi pa nila tanggap na mawala na sa kanila yung family member nila. Ayan. Chaplaincy is a unique aspect of Christian ministry that will send you on a journey beyond the walls of the church into the world of hurting people. Many people whom you will come in contact may never grace the door of the church, meaning you will be the only connection to the church and God the person may ever encounter. As a chaplain, you will meet people where they are at in life and minister to them in their environment. You will become part of their lives, community, and industry. Yan. So tayo daw po mga chaplain talaga ay yung buhay natin, yung journey natin beyond the walls of the church. Di ba po? Ang dami natin. Napapansin niyo po ba mula nung kayo nag-aral dito ng chaplaincy? Yung inyong ine-expect
nagawain ng chaplaincy, maaari ang ine-expect ninyo ay gawain lang sa bilangguan. Ang inyo ine-expect ay gawain lamang sa hospital, sa hospice, gawain lang sa school, sa university chaplaincy o kung saan pa man. Pero ngayon, nalalaman ninyo na ang gawain natin bilang isang chaplain talagang napakalawak. Napakalawak. And hindi tayo, kaya nga sabi po sa atin ni Doc Raja, ang being a chaplain is a noble, ano po, di ba? Noble, ano po ito, noble job, noble profession. Hindi to basta-basta po na tawagin na naka-display sa uniform natin na chaplain tayo, nakasuot tayo ng chaplaincy type A natin, and then may mga rank pa tayo, pero hindi tayo maingat sa ating mga salita, hindi natin alam kung ano yung mga sasabihin natin, di ba po? So kaya inaaral po natin talaga to. And ina-expect ko po na hindi lang dito sa pag-aaral natin na to na natutunan ninyo yung ating pinag-aaralan as chaplain, di ba po? Maaari pa po kayong magbasa pa ng ibang books o manood ng mga chaplaincy movies, na yung mga religious chaplaincy movies na talaga makakapagturo sa atin talaga yung ating pinakagawain, lalo po sa military, di ba po? So, nakita na po ninyo yung ating gawain dito, yung nagko-comfort tayo ng mga victim, nako-comfort natin yung mga survivors, tayo yung nagbibigay ng mga notifications, tayo yung nagsasalita sa kanila, tayo yung first responder sa mga calamity and mga sa disaster, di ba po? So napakalawak at hindi natin magagawa ang mga bagay na to kung wala ang Panginoon Diyos sa ating buhay. And first of all, dapat po talaga ma-reform din tayo, magkaroon tayo ng reformation, magkaroon tayo ng transformation talaga. Kung noon ay mga marites tayo, kung noon ay mga judgmental tayo sa simbahan, kung noon ay mga madali tayong ma-hurt, wala tayong patience, wala tayong mga hindi tayo madali tayong masaktan sa mga sinasabi. Ngayon as chaplain, dapat tayo na yung magiging mahaba ang pasensya, maunawain, mapakinig sa kanilang mga problema, lahat po ng mga pagbabago sa ating buhay. Unless na magkaroon tayo ng transformation, hindi tayo magiging effective na chaplain. Naniniwala po ba kayo sa ganon, mga chaplains? Na hanggat wala ang banal na espiritu ng Panginoon, hindi tayo nababago sa ating mga maling pag-uugali. Kung ang plano lang po ninyo mga chaplains ay magkaroon ng tsapa, magkaroon ng mga authority, magkaroon ng rank, hindi po tayo magiging effective na chaplain dyan. So dapat po talaga ay bonus na lang yung rank, bonus na lang yung badges, bonus na lang yung tayo maging officer, magkaroon tayo ng authority. Ang pinaka dapat goal natin, yung tayo ay makagawa sa gawain ng Panginoon, na tayo po talaga yung ambassador ng Panginoon dito sa mundo. Na yung mga nais ng Panginoon na lapitan ay hindi malalapitan ng ibang tao na dahil tayo po ang siyang makakalapit sa kanila. So, dito po, yan. I hope that we have been able to open your eyes in the world of chaplaincy. And sa worship po natin ngayon, sa lesson natin, sa Ephesians 6:10-11, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Yan. Minsan po nangihina tayo, inaalala natin na hindi tayo karapat-dapat. Di ba po? May mga question po lagi dito sa mga isip natin, kagaya po noong last Saturday, no? Na bakit hindi pa tayo makagawa, hindi pa tayo makapunta sa mga police station, hindi pa tayo makapunta sa mga jail ministry, hindi pa tayo makapunta sa mga ospital, kasi iniisip natin na may kulang pa sa atin. Iniisip natin na hindi pa tayo ready para lumusob sa gera na ito, sa laban na ito, na maging chaplain tayo. Pero isipin na lang natin po na ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa atin.
hingin natin sa Kanya na bigyan tayo ng talino na nagbubuhat sa langit. Ituro sa atin yung paano tayo magsasalita, paano natin i-approach yung mga tao na dapat natin i-approach. At kagaya ng kaninang umaga po, yung narinig kong sermon kay Pastor Caroro, na hindi nila akalain na may kasama pala silang angel sa mga pagpasok nila sa kanilang mga gawain. So, mali po natin, di ba? Kung magpe-pray tayo sa Panginoon, Panginoon, ako po ay tinawag ngayon na maging first responder sa gawain na ito, dito po sa law enforcement o dito sa hospital o dito po sa kalsada, sa emergency, may nangyari po. Samahan mo po ako sa mga oras na to dahil bilang chaplain po, kulang pa ang aking kaalaman. Ngunit alam ko na sinugo mo ko rito, binigay mo sa akin ng gawain na to at magagampanan ko to ayon sa iyong kalooban para sa akin. Kaya wag po tayong matakot, wag po tayong magkaroon ng agam-agam sa gawain na to dahil tayo po lahat ay equip ng Panginoon at ibibigay niya lahat ng mga kaalaman sa atin kung hihingiin natin ito sa Kanya. Yan lamang po ang ating lesson ngayon. And kung may questions po tayong lahat, ay may ilang minuto pa po. Baka po si Doc Raja pala ay mag-lecture din po ngayon. Thank you po. And kung meron po kayong share, pwede po kayong mag-share or mag-question. Yan po. So, okay na po ba? Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you din po. Okay, ma'am. Meron Thank po you bang very gusto much, mag-share? ma'am. Question? Gusto ko po sana mag-share, ma'am. Sige po, Ma'am Alpha. Ako po natutuwa dahil simula po nung pumasok po ako sa klase ng chaplaincy ay maraming pagbabago po sa akin at parang nakita ko ngayon po kasi hindi ko naman ina-attract ito na yung mga tao ay lumapit sa akin at mag-seek ng comfort sa akin. Actually po ay nung nakaraang linggo lang meron kaming kasamahan sa office na nagkaroon siya ng family problem, marital problem actually. At bilang isang kasama sa work at yung isang side naman po ay aking kaibigan, hindi ko po alam kung papaano ko po sila na-process pero ako po yung humihingi palagi ng tulong sa Panginoon. Sa tuwing mag-message po ako, kakausapin ko po siya. At ngayong gabi, nag-message po siya sa akin na gumaan daw yung pakiramdam niya simula ng umaga at nakatulog daw siya ng maayos dahil nailabas niya daw sa akin yung sama ng kanyang loob at naiyak niya daw at naisabi niya yung kanyang weakest side na never niya nasabi sa iba. Kaya nagpapasalamat po siya. Yun po, ma'am. Kaya ibig pong sabihin talaga, sabi ko kasi sa kanya, ako'y nandito lang, pero ang makakatulong talaga sa iyo yung Panginoon. Kasi kailangan nating ilatag sa kanya lahat ng ating problema. Yun po. Thank you. Amen, amen, Ma'am Alpha, no? Napakaganda po talaga pagdating sa community natin ay malalaman ng mga tao na tayo ay chaplain at even sa church at magkakaroon sila ng trust sa iyo. So far, dito po sa ating, Adventist po ba yan, Ma'am Alpha? Hindi po Adventist. O, di ba po, napakaganda pag hindi Adventist kasi yung nakikita niya yung pagkakaiba mo bilang Adventist sa hindi Adventist at ikaw yung pinagkakatiwalaan niya. Sooner or later, kahit na hindi natin i-advertise na tayo ay Adventist kasi tayo po mga chaplain talaga hindi tayo dapat wala muna tayong babanggitin kung ano religion natin para po lumapit sa atin yung mga ibang mga tao. Pero kung kilala ka na nila bilang Adventist, napakaganda po, di ba? Yung tiwala nila sa iyo bilang dati pa na Adventist ka hanggang ngayon, mas magiging fruitful kasi
lalo ngayon na chaplain ka na, di ba? Si Sir Jumar ba to? Kay asawa ni Ma'am May. Opo, nagre-raise ka po ng kamay? Nagla-like lang po kami, ma'am. Ah, Ganda po kasi yung testimony ni Ma'am Alpha. oo nga, diba? So, sino pa mama, sino pa po ang meron pa experience na ganyan po at nice na i-share? Or question po? Yan. Wala na po ba naka-experience sa'yo? Kahit po yung hindi yung topic na ngayon, yung mga previous po, as chaplain, nagamit na po ba ninyo yung ating napag-aralan o may na-experience na kayo na na naramdaman nyo talaga na naging chaplain na kayo? Sa prison ministry, sa hospital, kung saan po? Ayan, si Chaplain John Paul. Sa akin po, nagampanan ko po yun noong pandemic po. Ako po ay nag-conduct ng values formation. Magamat hindi ko po pinakalala yung ating Adventist, pero nagampanan ko po yung pagiging isang chaplain dahil po nung panahon na yon ay pandemic. Kami po ay willing po sila na kami po yung manalangin doon sa mga prison. Kaya po naniniwala po ako na magiging effective po kami dito. Lalong lalago yung aming pananampalataya, talo kami magiging halimbawa sa iba. Nung uli na lang po nila nalaman na Adventist kami, nung sinama na po namin yung aming district pastor, nung kami po ay nagkaroon ng conduct ng Bible study sa loob po ng office ng police station. Kaya po nagagalak po ako na i-share po ito sapagkat ito po yung true story na nangyari po noong pandemic. Kaya everyday po na tayo po ay lumalakad, ako po ay everyday lumalakad bilang literature evangelist. Nagagampanan ko po yung pagiging chaplain kasi marami na nagko-umingi. Pag po kasi aplano ka, LE ka, di na mo sasabi na Adventist ka. Di mo na sasabihin na Adventist ka. Hindi kaya kalat, hindi po ganun. Itinuturo po sa nakakakuha po tayo ng idea dito sa atin, tutunan po natin dito sa pagiging chaplaincy na maging humbleness tayo. Kapag po tayo ay may humbleness sa ating buhay, at tayo po ay lalapitan ng mga tao at magtitiwala sa iyo. Hanggang pagdating ng araw ay sila magtatanong, ano ba religion mo? Doon na sila magtatanong, pero panahon na ikaw ay nagkakambas o ikaw ay nagbabahay-bahay, ay hindi mo sasabihin na ikaw Adventist. Pero pinapapasok ka nila, bakit daw ganun? Bakit daw iba daw yung feeling nila nung ako'y pumasok sa tahanan nila. Ganun po. At hanggang ngayon, tinatawagan kami pala ng police station na magkaroon ulit kami kasi may daw pumunta doon, chaplain daw siya ng born again, pero hindi daw nila maintindihan yung turo. Pero ngayon po, gusto ko nga po talagang matapos Huwag natapos po kami nito, makatulong at magkaroon kami ng uniform. At kami po nila, Brother June, at aking kasamahan dito sa Bataan ay magsimula. Kasi po, gusto talaga namin na mapasok yung police station upang maakay yung mga tao, lalong higit yung mga nasa kapulisan na maging tapat sa harap ng ating Panginoon. Napakaganda ng experience mo, Brother John Paul Ruiz, no? Calleja. So, yung dyan po sa police station na pinapasok ninyo, mga PDL lang po ba? Sana isama din ninyo yung mga kapulisan mismo kasi gustong-gusto po nila din yan at isa po sa mga requirements nila yan, yung sa kasimbayanan at sa swim na every week po kailangan din sila na maka-join sa ganyang meeting. Opo, nagkaroon po kami ng kasimbahayan, kasama po yung district pastor. Sinama po kami, nagkaroon po kami sa Roosevelt, kasama ko po siya. Nag-conduct po kami ng values formation. Tuwing lahat po ng kapulisan, every Monday, kami po pupunta doon ni Pastor Mark Sarabia. Noong panahon po ng bago po yung pandemic. Kaya po ngayon, nung nabisi lang po kami sa gawain, dahil nung panahon na yon. Pero kami kinokontak po rin kami, meron kaming sergeant, meron po kaming
ang pinaka-happy po dito sa Hermosa Bataan ay may contact po kami ni Pastor Mark para po kami ay magkanda. Halimbawa, meron silang tinatawag na kandak tuwing yung mag-green and green. Bago sila mag-green and green, maglinis sa community, ay kasama po kami sa mananalangin at mag-aaral kami ng devotional. Ayun po yung aming karanasan na napakaganda na yung mga pulis ay kabahagi sa pagpapakilala sa ating Panginoong Yesus. Amen. Ganda, no? So, yun po yung sinasabi natin at sinasabi na hindi lang po talaga tayo sa mga prison, hindi rin talaga sa mga law enforcement, sa hospital. Yung sinasabi na clean and green, yung makita na yung mga chaplain ay nag-uumpisa ng paglilinis sa community. Di ba po? Na nakikita na dahil tayo ay mga anak ng Diyos at ang ating Diyos ay Diyos ng kalinisan. So dapat tayong mga kanyang mga anak ay mag-umpisa din ng kalinisan doon sa buong kapaligiran. And then, hindi ka nagpapakilala na Adventist ka, makikilala ka nila dahil sa iyong mabubuting gawa, di ba po? So yan talaga yung purpose natin na mga chaplains. Si Sir Henry R. Gubaton, nag-raise ka po ng kamay, sir. Ay, teka po. Sir Nards, Thank you po. si Doc Raja ba ay susunod na po? Ako po, ma'am. Wait lang po, sandali. Tatanungin ko lang po. Si Doc Raja. Ako po, ma'am, ang susunod. Ikaw pala, Ma'am Kalim. Sorry, Ma'am Kalim. Okay lang po. Sorry, may utang ako sa isang oras. Okay lang. Hindi ka nagsasabi mo. Sorry, Mama. Okay po, mga kapatid. At tayo po ay tapos na yung ating oras. At si Ma'am Kalim. Sorry, Ma'am Kalim. At naubusan ka ng oras. So, ibigay ko na po kay Professor May Kalim ang ating pong oras ngayon para po sa kanyang subject. Yan. Thank you po sa lahat na nakikinig. Last time kasi ma'am, wala ka, kaya akala ko ako, ididiretso ko na itong oras. O nga po, tagal kong absent siya. Opo, yan. Take it away na ma'am. Thank you. Okay po. So, have a break po muna, mag-water